paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Ang video na ito ay naglalaman ng mga katotohanan tungkol sa pinapangarap na simbahan ng lahat na may gustong maliligtas. Malalaman sa video na ito ang totoong pinagmulan ng tunay na iglesia, kung saang lugar ito nagpatuloy at lumago. Ngunit hindi binanggit sa video na ito, kung ano ang tamang relihiyon ang nasa Biblia. Upang ang salaysay ay magiging patas, sa sinumang manood nito. Nagsalaysay ito sa lahat ng kasaysayan, na may kaugnayan mula sa pagtatag ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, hanggang sa araw ng kalayaan mula sa kamay ng mga malulupit na emperador ng dating Roma. Inaanyahan ko po kayong panoorin ito hanggang dulo, at tiyak na malalaman nyo, kung saan na ngayon ang totoong simbahan na pinapangarap nyo. Kwento at Babala! Ang video na ito ay magsilbing paalaala lamang para sa mga individual na gustong malaman kung ano ang kahalagahan ng iglesia sa ating kaligtasan. Kung ang mga bagong huwad na simbahan ay itinatag lamang ng isang tao, yan po ay walang mali, dahil hindi naman po yan ang tunay na iglesia, dahil nga ito ay tatag lamang ng isang ordinaryong tao. Ngunit, kung ang tunay na simbahan na ang initatag, dapat nating malaman na hindi kangangailangan ang Diyos ng tao, upang itatag ito. Ibig sabihin, walang ordinaryong tao ang pinaghihitulutan ng Diyos, na magtatag nito. Kundi mismo ang Diyos ang magtayo ng kanyang iglesia. Ang tunay na iglesia ay hindi itinatag ng Diyos doon sa langit, kundi sa panahon na siya ay bumaba sa lupa. Sa lumang tipan, nangako ang Diyos na siya mismo ang magtatag ng kanyang kaharian dito sa lupa. Ang tanong, kailan ba niya ito planong itatag? Sa aklat ng Daniel Kapitulo 2 versikulo 44, ito ang sinabi, sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Ang talata na ito, ay malinaw na nagbibigay ng babala sa lahat ng mga bagong tatag na relihiyon, na sila ay nagkamali sa kanilang pamahayag, dahil lahat sila ay nagsasabi na sila ang nagpapatuloy sa natalikod na iglesia. Subalit, ang talata ay nagsasabi na hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. At sinabi ng talatang ito kung kailan dapat itatag ang tunay na iglesia. Ito ang sinabi ng talata. Sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman. Kaya tiyak na kung ang iyong relihiyon ay naitatag sa panahon na wala ng mga hari, malinaw na ito ay huwad. Dahil ayon sa talata, itinakda ang pagtatag ng tunay na iglesia sa panahon pa ng mga hari. At natupad ito sa aklat ng Mateo Kapitulo 16 versikulo 18, na itinatag ito sa panahon ni Haring Herodes at mga emperador ng Roma. At natupad din ang pangako ng Diyos, na sa pamamagitan ng iglesia na ito, ay mawawasak lahat ng kaharian sa kanyang panahon. Dahil ang kaharian ng mga Herodes noon at ang emperyo ng Roma ay nawasak at bumabagsak. Kaya isang pagsisinungaling ang pagsasabi na ang itinatag ng Panginoong Hesus na simbahan ay nawala, at nalipol. Dahil taliwas ito sa pangako ng Diyos para sa kanyang tunay na tatag na iglesia. At dapat po nating tandaan, kung gaano kamahalaga ang simbahan na ito para sa kaligtasan ng tao. Dahil ang iglesia na ito, ay binigyan ng Panginoong Hesus ng walang katapusang autoridad. Tulad ng kung ano ang mga batas na ipahintulot ng simbahang ito dito sa lupa, yan ay tiyak din na pahintulutan ng Diyos sa langit. Na mababasa natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 16 versikulo 19. Ito ang sinabi ni Hesus. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa, ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa, ay kakalagan sa langit.
Dahil sa autoridad na binigay ni Kristo, maraming nagkaka-interest sa iglesia na ito. Lalo nang ang ito ay ang nag-iisang branded na iglesia, dahil may tatak ito ng mismong dugo ng Panginoong Hesus. Na mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 20 versikulo 28. Ito ang sinabi, "Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo." Na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang talatang ito ay ang nagpapatunay na lahat ng mga tatag ng iglesia ng tao lamang ay mga huwad, dahil isa lang ang iglesia na pinagsisiliuhan ng dugo ni Jesus, bilang tanda ng dalisay at tunay na simbahan. Malinaw na ang tunay na tatag ng Diyos na iglesia ay hindi sa Security and Exchange Commission sinisilyohan, kundi sa mismong dugo ni Kristo. Kaya, kung sino man ang nagsisikap na hanapin ang iglesia na ito, tiyak na mahihirapan dahil napakatagal na ng panahon na ito ay itinatag, ngunit ayon sa nagtatag nito na si Kristo, aktibo ang simbahan na ito hanggang ngayon, dahil hindi ito kayang wasakin ng sinuman at ito ay mananatili hanggang sa katapusan ng mundo. Kung tayo ay naging sakop na sa iglesia na ito, tiyak na nasa wastong pangangaral na tayo. Dahil ito lang ang simbahan ng pinadalhan ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecost. At ito lamang ang nag-iisang simbahan na pinagkalooban ng Diyos ng katotohanan. Ito ay mababasa natin sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15. Ito ang sinabi, "Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan." Kay ganda sana kung matagpuan natin ang iglesia na ito. Dahil ito pala ang pamamahay ng Diyos ayon sa talata. At upang makikilala natin ng lubusan ang tunay na iglesia na ito, ang dapat nating gawin ay susuriin ang kanyang kasaysayan, sa loob ng maraming panahon na nakalipas. Dahil ang sabi ng Panginoon, na kung gusto nating makatagpo ng tunay na aral, kailangang alamin muna natin ang kasaysayan. At doon tayo magtanong sa nauunang may kaalaman tungkol sa kanyang mga aral. Ito po ay mababasa natin sa Aklat ni Job Kapitulo 8 versikulo 8-10. Ito ang sinabi, "Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. Itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. Buhay noti maikli lang, at kaalaman noti kulang. Parang anino lamang tayong dumaan sa ibabaw ng sanlibutan. Kakaisipin mo ang kanilang mga aral. Ang kanilang sinasabi ay iyong pakinggan. Kaya wag po nating maliitin ang mga malalaking referensya at encyclopedia, dahil ang Diyos mismo ang nag-aanyaya sa atin na suriin ang kasaysayan, upang malaman natin ang kanyang wastong aral, ayon sa talata. Narito po ang kasaysayan ng totoong simbahan na tatag mismo ng Panginoong Hesus. Batid natin na ang totoong simbahan, na pinangangaral ng Panginoong Hesus, ay nagsimula lamang sa lugar ng Jerusalem, ang bayan ni Haring David, at hindi sa kung saan-saan lang na bansa. Ito ay mababasa natin sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 48. Ito ang sinabi, "Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan, ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem." Dahil sa talata na ito, pinipilit ng bawat simbahan na ang kanilang doktrina at pangangaral ay nagmumula pa umano sa Jerusalem, para malalaman na sila ay ang iglesia na pinagsimulan ng mga apostol. At hindi rin ito itinatag sa panahon ni Moses, at sa panahon ngayon, kundi sa panahon pa ng mga nauunang mga apostol. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay sa lugar ng mga Hudyo, dahil sa hindi nila ito tinanggap. Kaya sinabi ng Panginoon, na ililipat niya ito, sa lugar na magbubunga ng marami. Ito ang sinabi niya sa Aklat ng Mateo Kapitulo 21 versikulo 43. "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga." At hindi ito inilipat kung saan-saan lang na lugar. Hindi sa Amerika, hindi rin sa Pilipinas. Kundi doon sa lugar na kung saan napakamapanganib, napakadelikado, na walang iba kundi sa imperyo ng sinaunang Roma. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 23 versikulo 11, ito ang sinabi ni Jesus kay Apostol Pablo.
Nang sumunod na gabi, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Pablo, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ka nagpatotoo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpapatotoo sa Roma." Ngunit bakit maraming simbahan ang nagsasabi na ang simbahan na galing sa Roma ay tatag lamang ni Constantino? Samantalang malinaw naman dito sa talata, na pinapapunta ng Panginoong Hesus si Apostol Pablo sa Roma upang doon ipagpatuloy ang kanyang iglesia, noong hindi pa ipinanganak si Constantino. At nang lumago na ang simbahan sa bayan ng Roma, ay sa panahon pa ni Emperador Nero. Noong taong 60 pa, samantalang si Constantino ay sa taong 320 na. Ito ay mababasa natin sa aklat mismo ng Roma Kapitulo 1 versikulo 7-8. Sa lahat ninyong nang-asa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. Ayon sa talata, makikita natin, na ang aklat ng Roma, ay isinulat ni Apostol Pablo sa taong wala pa si Constantino, kaya ang aklat ng Roma ay ang katunayan. Na hindi pa nga ipinanganak si Constantino nang lumaganap na ang nauunang iglesia. At madalas na pinagsasabi ng maraming simbahan, na si Constantino ang siyang nagtatag muli ng simbahan na nakarating sa Roma. Samantalang nasa huling mga araw na pala lumitaw si Constantino, at sa katunayan ang panahon na iyon, ay hindi na nabibilang ang mga Kristiyano na nasa Roma. At ang simbahan na nakarating sa Roma mula sa Jerusalem ay minahal pala ng Diyos. At walang pag-alinlangan, nagkatotoo ang sinabi ni Kristo, na ang iglesia na ito ay hindi kailanman malilipol kahit pa sa sino may gustong wawasak nito. Dahil ayon sa talata, ito ay lumago at dumami at nagiging banal na iglesia. Kaya mas mainam na huwag tayong hihinto sa paghahanap sa tunay na iglesia na ito. Dahil ito pala ay nanatiling buhay hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesus. Dahil sa pangako niyang walang makakawasak nito kahit na ang kapangyarihan ng imperno. Kung saan man ngayon ang tunay na iglesia na ito, sana po ay matagpuan natin, upang tayo ay makakatiyak na nasa wastong aral tayo ng Panginoon. Kaya huwag titigil sa pagmamasid at pagsaliksik. Sa kabuuhan, isa pong paalaala at babala, na ang isang simbahan na hindi itinatag ng Diyos mismo ay walang patutunguhan kundi ito ay wawasakin din. Ito ang sinabi ni Kristo sa aklat ng Mateo Kapitulo 15 versikulo 13. Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin." Kaya kung ang inyong relihiyon na kinaaniban ay hindi galing sa Jerusalem na lumago sa Roma, naku po, lisanin nyo na po. Dahil kung patuloy natin alagaan ang kinabibilangan nating iglesia, o ang halaman na hindi itinanim ng Diyos, ay tiyak na kabilang tayo sa bubunutin niya sa katapusan na araw. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.